Paano nawawala ang isang tao na parang bula? At paano kung ang taong pinakamalapit sa iyo ang may pinakamalalim na sikreto? Ito ang misteryo ni Marnel Bulahan na hanggang ngayon wala pa ring kasagutan. Noong ika-6 ng Oktubre 2020, sa isang tahimik na bayan ng Dumalag, Capiz, isang siyaman ang bigla na lamang nawala. Walang bakas, walang paalam, at higit sa lahat, walang malinaw na paliwanag. Ang kanyang pangalan, Marnel Bulahan, isang mister, isang anak, isang taong may pangarap. Pero sa loob lamang ng isang araw, ang kanyang buhay ay naging isang misteryo. At habang lumalalim ang investigasyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa usapan, ang kanyang sariling asawa. Ang Capiz ay isang probinsya sa Pilipinas na kilala sa kanilang tradisyon sa dagat. Dito, ang buhay ay umiikot sa tubig, at ang bawat pamilya ay may kwento ng isang mahal sa buhay na naglayag upang maghanap buhay. Sa mga bayang ito, ang dagat ay hindi lamang kabuhayan kundi bahagi ng pagkakakilanlan. Ayon sa mga ulat, si Marnel Bulahan ay isang siyaman, isang propesyong kilala sa sakripisyo. Mahabang buwan sa dagat, malayo sa pamilya, para lamang makapagbigay ng mas maayos na buhay. Ilan sa mga nakakakilala sa kanya ay nagsasabing siya ay tahimik, responsible, nakatuon sa pamilya. Walang record ng gulo, walang kilalang kaaway, isang simpleng tao na hindi inaasahang masasangkot sa isang misteryong ganito kalalim. Noong 2020, matapos ang ilang buwang malayo sa pamilya at naglalakbay sa malalawak na karagatan, sa wakas ay nakabalik si Marnel sa Dumalag, Capiz. Ang kanyang pag-uwi ay puno ng pananabik at pag-asa, dala ang makwento ng kanyang pakikibaka at tagumpay bilang isang seafarer. Si Marnel Bulahan ay isang siyaman na pansamantalang umuwi sa Pilipinas upang magbakasyon matapos ang kanyang kontrata sa barko. Para sa isang OFW o seaman, ang pag-uwi ay isang masayang okasyon, isang pagkakataon para makabawi sa mga panahong nawala siya. Ngunit sa kasong ito, may mga nagsasabing hindi naging ganoon kasimple ang lahat. Batay sa karaniwang proseso ng mga siyaman, dumating siya sa bansa sa pamamagitan ng air travel. Mula sa airport, bumiyahe papuntang Capiz, partikular sa Dumalag. Ang pag-uwi na ito ay planadong bakasyon. Ayon sa testimonya ng pamilya, siya ay sinalubong o inaasahang makakasama ang kanyang pamilya. Kabilang dito ang kanyang asawa at mga kaanak. Ngunit hindi naging madali ang kanyang paglalakbay pauwi. Ang mundo ay nasa gitna ng isang pandemya, mahigpit ang mga travel restrictions, halos walang tao sa mga paliparan, at bawat kanto ay may paalala ng panganib ng COVID-19. Ang dating masiglang biyahe ay napalitan ng kaba at pangamba, ngunit hindi ito naging hadlang kay Marnel na makauwi. Sa kabila ng mga quarantine, health checks at takot na baka mahawa o makahawa, mas matimbang pa rin ang pagmamahal sa pamilya kaysa sa anumang balakid. Ang bawat yakap, kahit may mask at distansya, ay puno ng emosyon at pananabik. Ang muling pagkikita ay naging mas espesyal dahil sa mga pagsubok na dinaanan. Sinalubong siya ng mga kaibigan at pamilya na sabik sa kanyang pagbabalik. Ang bawat kwento, tawanan at yakap ay nagbigay ng bagong sigla kay Marnel. Sa bawat sandali ng muling pagsasama, dama ang lalim ng pagmamahalan at pagkakabuklod ng pamilya. Sa mga unang araw ng kanyang pananatili sa Capiz, ayon sa mga ulat, nakita siyang nakikisalamuha sa pamilya. Normal ang kanyang kilos, walang indikasyon ng agarang panganib. Ngunit may ilang detalye na unti-unting lumabas. May mga obserbasyon na tila may tensyon sa pagitan niya at ng kanyang asawa. May mga pagkakataong hindi sila nagkakaintindihan. Bagamat hindi ito opisyal na kinumpirma bilang malalang alitan. Sa mga ganitong kaso, kahit maliit na hindi pagkaunawaan, ay maaring lumaki. Ang shore leave na ito sana ay para sana sa pahinga, kagalakan at pagbawi ng lakas. Sa bawat hapunan, kwentuhan at simpleng pagtawa, muling nabuo ang mga alaala na matagal na niyang hinintay. Ngunit sa mga araw bago siya nawala, walang kakaiba. Ang lahat ay tila normal. Ginagawa ni Marnel ang mga nakasanayan, nag-aasikaso ng bahay at tumutulong sa mga gawain. Habang papalapit ang araw ng kanyang pagkawala, mas naging mahalaga ang bawat detalye. Ayon sa ilang testimonya, si Marnel ay madalas nasa bahay o malapit sa kanilang lugar. May mga taong nakakita sa kanya sa mga normal na gawain, ngunit may mga nagsasabing tila may iniisip siya. Sa kabilang banda, may mga napansin ang ilan. Pagiging tahimik, posibleng stress o pag-aalala. Hindi malinaw kung may pinagdadaanan, ngunit walang opisyal na ebidensya na may agarang panganib. Bumalik siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain,
tinatamasa ang ginhawa ng tahanan at pinapahalagahan ang bawat sandali kasama ang pamilya. Sa mga simpleng umaga na may kape at tawanan, ramdamang saya at katahimikan. Sa mga araw bago ang pagkawala, ayon sa ilang ulat at testimonya, si Marnel ay nasa kanilang tahanan sa Dumalag, Capiz. Walang malinaw na indikasyon ng matinding problema, ngunit may mga nagsasabing may tensyon sa loob ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. May ilang haka-haka na, may hindi pagkakaunawaan, may mga hindi na pag-uusapan, at may mga bagay na tila tinatago. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng kanilang pagsasama. Oktubre 6, 2020, isang petsang tila walang kakaiba, isang araw na nagsimula sa katahimikan at mga pangkaraniwang gawain sa Dumalag, Capiz. Sa pagputok ng araw, ang mga residente ay abala sa kani-kanilang buhay, walang kamalay-malay na may mangyayaring hindi nila malilimutan. Umalis si Marnel sa kanilang bahay, dala ang simpleng gamit at mga pangarap para sa mga dahilan na hindi kailanman opisyal na nilinaw. Nasa pamilyar siyang lugar, napapalibutan ng mga taong kilala niya habang buhay, mga kapitbahay, kaibigan at pamilya na palaging nariyan. Ang bawat kanto at daan ay puno ng alaala at kwento ng kanyang paglaki. Hanggang sa dumating ang pangyayari na magbabago sa lahat. Ika-6 ng Oktubre 2020. Ayon sa mga ulat, ito ang huling araw na nakita si Marnel Bulahan. May mga detalye na siya ay huling nakita sa kanilang lugar. May mga nagsasabing siya ay umalis. May iba naman na nagsasabing may nangyaring hindi pangkaraniwan, ngunit ang pinaka-nakakagulat. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na siya muling nakita. Walang tawag, walang mensahe, walang kahit anong bakas. Habang lumipas ang oras at hindi siya bumalik, unti-unting lumaki ang pag-aalala ng kanyang pamilya. Ang simpleng pag-alis ay naging dahilan ng kaba, bakit hindi pa siya umuwi? Saan siya nagpunta? Hindi sinasagot ang mga tawag, walang napuntahan ang mga pagtatanong. Ang bawat ring ng telepono ay nagdadala ng pag-asa, ngunit paulit-ulit na nabibigo. Ang nagsimula bilang isang ordinaryong lakad ay naging sanhi ng lumalaking pagkabalisa. Ang bawat minuto ay parang oras, at ang bawat tunog sa labas ay nagbibigay ng pag-asa na baka siya'y bumalik. Pagsapit ng gabi, ang pag-aalala ay naging takot, nawawala si Marnel. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mga bulong at dasal, umaasang ligtas siya saan man naroon. Nagtapos ang araw na may kawalan na walang makapagpaliwanag. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang dagok sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Mula rito, nagsimula ang paghahanap ng mga sagot. Sa bawat sulok ng Dumalag, nagsimula ang pagtatanong, paghahanap at panalangin. Umaasang matutuklasan ang katotohanan sa likod ng misteryosong pagkawala ni Marnel. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ang paghahanap. Mga autoridad, pamilya, kaibigan, lahat ay naghahanap ng sagot. At dito nagsimulang lumabas ang mga tanong. Bakit walang bakas? Bakit walang saksi na malinaw? At bakit tila may mga detalye na hindi tugma? Sa gitna ng investigasyon, isang tao ang naging sentro ng atensyon, ang kanyang asawa. Mahalagang tandaan, ang mga sumusunod ay espekulasyon lamang at bahagi ng mga diskusyon sa publiko. May mga teorya na nagsasabing, maaring may matinding hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa. May ilan na naniniwala na may lihim na hindi nalalaman ng iba. May haka-haka na maaring may plano ang pagkawala, ngunit hindi malinaw kung sino ang may pakana. May mga nagsasabi na maaring may ibang taong sangkot, ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na konklusyon. Isang siyaman, bigla na lang nawala. Isang pamilya, naghanap ng kasagutan. At isang kaso, na umabot pa sa isa sa pinakamakapangyarihang boses sa media, si Raffy Tulfo. Pero sa gitna ng paghahanap ng katotohanan, isang mas kontrobersyal na hakbang ang ginawa. Humingi sila ng tulong sa isang psychic. At dito nagsimulang mas lalong lumalim ang misteryo. Habang lumilipas ang mga linggo na walang malinaw na sagot, ang pamilya ni Marnel Bulahan ay nagdesisyong gawin ang isang bagay na ginagawa ng maraming Pilipino kapag tila walang nangyayari sa investigasyon. Lumapit sila sa programang Raffy Tulfo in Action. Sa programang ito, karaniwang nailalantad ang mga kaso, napipilitang magsalita ang mga sangkot at napapabilis ang aksyon ng mga autoridad. Ayon sa mga ulat, ibinahagi ng pamilya ang pagkawala ni Marnel, inilahad ang mga hinala at mga hindi tugmang detalye at humingi ng tulong upang mapabilis ang investigasyon. Sa pagpasok ng kaso sa programa,
Tinangka umanong kontakin ang mga taong malapit sa biktima. Kabilang narito ang kanyang asawa na naging sentro ng mga tanong. May mga panayam at pagtatanong na naglalayong linawin ang timeline. Sa mga ganitong kaso, isang maliit na inconsistency lamang ay maaring magbukas ng mas malaking tanong. At ayon sa ilang nakapanood ng episode, may mga sagot na hindi nagbigay ng malinaw na linaw, bagkus, lalo pang nagpalalim ng misteryo. Ngunit mahalagang tandaan, ang programa ay hindi korte. At ang mga lumalabas dito ay hindi pinal na ebidensya. Sa gitna ng kawalan ng kasagutan, isang hindi pangkaraniwang hakbang ang ginawa ng pamilya. Humingi sila ng tulong kay Jay Costura, isang psychic na kilala sa pagbigay ng visions sa mga kaso ng nawawala. Ngunit mahalagang linawin, ang mga sumusunod ay pahayag lamang ng psychic at hindi kinikilalang ebidensya sa investigasyon. Sa kanyang reading, may ilang detalyeng ibinahagi si Costura. May nakita umano siyang imahe ng isang lugar na tila liblib o hindi madaling mapuntahan. May pakiramdam umano siya na may nangyaring karahasan at may binanggit siyang posibilidad na may higit sa isang taong sangkot. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng kanyang pahayag, may mga enerhiya umano na konektado sa mga taong malapit sa biktima. Dahil dito, lalo pang umigting ang hinala ng publiko. Ang involvement ng isang psychic ay nagdulot ng dalawang magkaibang reaksyon. Para sa mga naniniwala, baka ito na ang susi sa katotohanan. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Samantala, para naman sa mga hindi naniniwala, walang basehan, hindi dapat gawing ebidensya ang ganitong pahayag. Sa puntong ito ng kwento, may 3 linya ng paghahanap: opisyal na investigasyon, media exposure sa pamamagitan ni Raffy Tulfo, psychic interpretation ni Jay Costura. Ngunit ang tanong, alin dito ang dapat paniwalaan? At alin ang naglalapit o naglalayo sa katotohanan? Sa kabila ng lahat, media exposure, insights, at patuloy na investigasyon. Ang pinakamahalagang tanong ay nananatili, nasaan si Marnel Bulahan? At kung may nangyaring hindi maganda, sino ang may alam? Sino ang mananagot? O baka naman, ang katotohanan ay nasa harap na natin ngunit hindi pa natin ito lubos na naunawaan. Sa bawat misteryong tulad nito, hindi sapat ang hinala, hindi sapat ang pakiramdam, at lalong hindi sapat ang katahimikan. Ang kaso ni Marnel Bulahan ay patunay na minsan ang katotohanan ay hindi lang hinahanap, ito ay pinaglalaban. Isang siyaman, bigla na lamang nawala. Isang pamilya, humingi ng tulong sa media, sa isang psychic at sa gobyerno. At isang kaso na umabot na sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, bakit hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot? Habang patuloy ang pagingay ng kaso sa publiko, at matapos itong umabot sa media sa pamamagitan ni Raffy Tulfo, pumasok na rin sa eksena ang National Bureau of Investigation. Ang kanilang layunin, hanapin ang katotohanan, tukuyin kung may naganap na krimen, at alamin kung nasaan si Marnel Bulahan. Ayon sa mga ulat at karaniwang proseso ng NBI sa mga ganitong kaso. 1. Background investigation. Sinuri ang personal na buhay ni Marnel, relasyon niya sa kanyang pamilya at asawa. Posibleng alitan o motibo sa puntong ito. Sinubukan nilang sagutin ang tanong, may dahilan ba para may masamang mangyari? 1. Timeline reconstruction. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng investigasyon, inisa-isa ang mga pangyayari bago ang October 6, 2020. Kinumpara ang mga pahayag ng mga taong malapit sa kanya. Sinuri kung may inconsistencies sa mga salaysay. Sa mga ganitong kaso, ang maliit na detalye ay maaring magbago ng buong kwento. 1. Pagkuha ng mga pahayag. Ayon sa mga ulat, kinausap ang mga kaanak, mga kapitbahay at mga taong huling nakakita kay Marnel. Kabilang dito ang kanyang asawa na naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Ngunit mahalagang tandaan, ang pagtatanong ay bahagi ng proseso. Hindi ito nangangahulugan ng kasalanan. 1. Digital at communication analysis. Sa modernong investigasyon, tinitingnan din ang mga tawag, mga mensahe, social media activity. Upang malaman kung sino ang huling nakausap ni Marnel, may kakaibang nangyari ba bago siya mawala? 1. Search operations at follow-ups. Kasama rin sa investigasyon ang pag-check ng mga lugar na posibleng pinuntahan, pag-follow up sa mga leads, pag-verify ng impormasyon mula sa publiko. Ngunit ayon sa mga ulat, walang malinaw na breakthrough na agad na nakuha. Sa kabila ng sistematikong investigasyon ng NBI, may ilang hamon, kakulangan ng matibay na ebidensya, walang direktang saksi, walang malinaw na physical evidence na agad na tukoy.
magkakaibang pahayag, may mga detalye na hindi tugma, may mga bagay na nananatiling hindi malinaw. Public pressure. Dahil sa media at social media, lumalaki ang pressure na makahanap agad ng sagot. Ngunit sa investigasyon, hindi sapat ang hinala, kailangan ng ebidensya. Sa puntong ito, tatlong puwersa ang sabay-sabay na gumagalaw. Autoridad, ang NBI, nakabatay sa ebidensya. Media, Rafi Tulfo, nagpapalakas ng boses ng publiko. Psychic, si Costura, nagbibigay ng interpretasyon. Ngunit ang tanong, alin ang dapat paniwalaan at alin ang tunay na magdadala sa katotohanan? Sa kabila ng investigasyon ng National Bureau of Investigation paglapit sa media at kahit sa psychic, ang kaso ni Marnel Bulahan ay nananatiling isang misteryo. Walang kumpirmadong konklusyon, walang opisyal na sagot, at marahil ang pinaka-nakatakot sa lahat, may mga taong maaring may alam, ngunit pinipiling manahimik. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa ring mga tanong na hindi nasasagot. Nasaan si Marnel Bulahan? Ano ang tunay na nangyari noong Oktubre 6, 2020? May kinalaman ba talaga ang kanyang asawa o isa lamang siyang biktima ng hinala? Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang misteryo. Sa mundo ng true crime, hindi lahat ng kwento ay may malinaw na wakas. Ang kaso ni Marnel Bulahan ay isa sa mga misteryong patuloy na bumabagag sa isipan ng marami. Isang paalala na hindi lahat ng nawawala ay kusang umaalis at hindi lahat ng tahimik ay walang itinatago. Hanggang ngayon, ang katotohanan ay nananatiling nakatago. At marahil, may isang taon nakakaalam ngunit pinipiling manahimik. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong kwento ng misteryo at katotohanan, i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. At huwag kalimutang i-comment. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari kay Marnel Bulahan?